Magandang gabi mga kapatid. Magandang umaga, magandang hapon, anumang oras sa mga kapatirang nakikinig sa ibang bansa sa ating pag-aaral ngayon sa aklat ng Apokalipsis. Tayo po ay nasa kabanatang 7 na ng Apokalipsis. Kabanatang 7, chapter 7 ng aklat ng Apokalipsis. At tayo ay sumandaling manalangin mga kapatid. Dakila naming Ama, kami po ay nananalangin sa inyo. Nanaway gabayan mo kami sa aming pag-aaral sa aklat na ito sa Kabanatang 7 ngayong gabi. At amin pong inaasahan ang iyong karunungan at kapangyarihan upang ang mga salita mo ay aming maunawaan at aming may sabuhay at aming may bahagi sa mga tao sa aming kapaligiran, at upang aming malaman ang mga salita mo tungkol na pangyayari sa darating na panahon na nasasaad sa aklat ng tinatawag na Apokalipsis. Now, sa Kabanatang 7 ay kaagad nating mababasa ang isang warning na sabi ng apat ng hell na wag munang ibuhos ang malakas na hangin sa sanglibutan. Sabi niya, hanggat hindi matatakan ang 144,000 Hudyo na sila ang isusugo ng Diyos sa sanglibutan sa panahon ng kapigatian. Kaya sabi niya sa wikang Ingles, after these things, sabi niya, kung may Bible kayo, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth, the sea, and the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. So, ano ba yung darating na unos na yan? Na sinabi niyang, adlangan mo muna ang hanging darating. Dapat matatakan muna sa noo ang 144 na isinugo ng Diyos, na isusugo ng Diyos di sanglibutan sa araw ng kapigatian. Now, yan ay isang unos. For example, in chapter 8, mag-advance tayong konti ng Revelations. Chapter 5, sabi niya, at kinuha ng anghel ang pagsuob na kamangyang insenso at pinuno siya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa, at nagkaroon ng mga kulog ang mga tinig ng mga kidlat at ng isang lindol, at ang 7 anghel na may 7 mapakakak ay nagsihanda upang magsihihip, at umihip ang una, at nagkaroon ng graniso at apoy at may halong dugo, at itinapon sa lupa, at ang 3 bahagi ng lupa ay nasunog, at ang 3 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Yan ang isang bagay na kaulugan na wag mo munang adlangan muna yung hangin na darating sa sanglibutan. Ang hangin na yan ay calamity. Subalit hadlangan muna, dahil ang importante muna ay matatakan sa noo yung 144,000 Hudyo, mga kapatid. Now, ito'y mga Hudyo. Bakit ko alam na mga Hudyo? Dahil ito'y galing sa angkan ni Jacob. Maraming reliyon ngayon na
kanilang inaangkin ito na sila daw yung 144,000. Hindi ito Pilipino, hindi ito Amerikano, hindi ito yung Czech. They are Jews. Why? Because they came from the tribe of Jacob. Tandaan ninyo. At ilan ang anak ni Jacob? 12, 12 tribes. At bawat tribo ay may magbibigay ng 12,000 bawat isang tribo. So kung 12,000 ang gagamitin ng Diyos sa bawat isang tribo ni Jacob, then 12,000 times 12, that is 144,000. Kaya dito tingnan ninyo kung sino-sino ito. Sabi dito sa chapter 7 ay ito binigay naman ang kanilang mga pangalan. Sabi niya sa angkan ni Juda, anak ni Jacob si Judah, ay 12,000 ang tinatakan sa noo. 12,000 sila. Sa anak ni Reuben, ang panganay, 12,000 din. Sa anak ni Gad, 12,000. Anak ni Aser, anak ni Neptali, anak ni Manasseh, 12,000. Sa anak ni tribo ni Simeon, 12,000. Levi, 12,000. Issachar, 12,000. Zebulun, 12,000. Joseph, 12,000. Benjamin, 12,000. So 12,000 times 12, that is 144,000 na katao na tatatakan ng Panginoon sa noo upang gamitin na mga aral sa panahon ng kapigatian na tinatawag na the age of tribulation. Now, kapansin-pansin dito na wala ang isang tribo si Dan. Subalit, ang nilagay si Manasseh. Kadalasan, ganyan ang makikita natin sa Bible. Sino ba si Manasseh? Sino ba si Ephraim? Si Manasseh at si Ephraim ay anak ni Joseph noong siya ay nasa Egypt. Alalahanin ninyo, si Joseph ay naging gobernador ng Egypto. Pangalawa sa Paraon noong panahon ng tagutom sapagkat siya ang nagbigay ng solusyon sa pamamagitan ng revelation ng Panginoon sa kanya sa tagutom na yan. So noong nasa Egypt si Joseph ay mababasa natin sa Genesis, particular sa Genesis chapter 47 ng Genesis. Anong ating mababasa, mga kapatid, sa chapter 47 ng Genesis? No, chapter 48 pala ng Genesis. Chapter 48, particular dito sa verse 5, no? Alalahanin ninyo, noong nagkaroon ng tagutom, ang Israel, ang anak ni Jacob, lahat sila, pumunta sila sa Egypt. Doon nila nakilala si Joseph na kanilang pinagbili sa mga nangangalakal. Tinatwa siya. Subalit ginamit siya ng Diyos sa kaligtasan ng maraming tagutom sa sanlibutan at isa ang Israel. Pagdating nila doon sa Egypt at nakilala nila at si Jacob din ay pumunta sa Egypto at masayang-masaya ang kanilang kapatid na si Joseph na halos siyang may kapangyarihan sa Egypt. Sa kanyang pagtitira sa Egypt, nagkaroon siya ng asawa. At yung asawa niya ay nagkaroon sila ng 2 anak. Sino yung anak na 2 nila doon? Si Ephraim at saka si Manasseh. Ngayon, sabi ni Jacob nung makilala sila, dinala sila ni Joseph kay Jacob at ito sinabi ni Jacob. Sabi niya sa chapter 48 ng Genesis verse 5, tandaan ninyo yun. And now, sabi niya, at ngayon, sabi ni Jacob, ang 2 mong anak na si Ephraim at si Manasseh na isinilang sa iyo sa lugar ng Egypto ay sa akin sila. They are mine, sabi niya. Ngayon, pwera sa kanilang 2, yung isisilang mo pa after Ephraim and Manasseh ay sa'yo na.
Subalit si Ephraim at Manase ngayon ay sa akin. So, kinuha ni Jacob na para ding anak niya, kaya sila ay palaging ini-insert sa 12 tribes of Jacob. So, dito nandiyan si Manase. The oldest one is Ephraim, subalit ang bunso na si Manase ang siyang binless ni Jacob. Kaya palaging makikita natin yung tribe of Benjamin. Now, why Dan ay wala, pinalitan muna ni Manase, hindi ko alam. Although merong sinabi si Jacob sa kanila sa chapter 49 ng Genesis. Hindi ko alam. Subalit mga kapatid, ito ay basahin ninyo sa inyong kaalaman upang malaman ninyo why sometimes the 12 tribes of Jacob ang isa ay absent and Manase or Ephraim ay ini-insert sa mga 12 tribes, sapagkat ang dalawang ito, bagamat hindi sila galing sa tiyan sa katawan ni Jacob, but through Joseph na anak niya, para rin sila ay kasama sa kanyang 12 anak. Kaya sa akin sila. Yung unang anak mo sa Egypt, sa akin sila, si Ephraim at si Manase. At anumang magiging anak mo pa after this, ay sa inyo na. So, nandito yung 12 tribes of Israel, Pupunta tayo ngayon uli sa aklat ng Apocalypse, chapter 7 ng Revelations, mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. Mababasa lahat natin sila. Ang 1,100,000 na tinatakan sa noo na galing lahat kay Jacob. Kagaya na sinabi ko kanina sa inyo, 12,000 every tribe of Jacob, dahil nandito sa Apocalypse. Beginning sa chapter 5, sa verse 5, kay Judah, 12,000, kay Reuben, 12,000, kay Aser, 12,000, kay Nephtali, 12,000, kay Manasseh, 12,000, kay Simeon, 12,000, kay Levi, 12,000, kay Issachar, 12,000, kay Zebulun, 12,000, kay Joseph, 12,000, and kay Benjamin, 12,000. So, bawat isang tribo ni Jacob, kukuha ang Panginoon ng 12,000. And 12 sila, so 12 times 12 is 144, Yan ay mga ngaral at ating mapapag-aralan pa ang mga ito habang tayo ay nag-aaral in the later part of the book of the Revelations. But as of now, tandaan mo ninyo ito, there are 144,000 Jews. Tandaan, they are Hudyo, they are not Filipino, they are not Chinese, they are not American, as claimed by false cults ngayon na sila daw ay 244,000. So, it is very safe to understand the Bible and to read the Bible upang hindi tayo malinlang ng mga maling turo. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos nito, sabi niya sa verse 9, pagkatapos nito, nakita ko, sabi niya, nagaling sa iba't ibang nations, iba't ibang bansa, sa iba't ibang tribo, sa iba't ibang lugar. Nakita ko ang napakaraming tao. Babasahin ko muna sa Tagalog, Sabi niya sa verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabibilang ng sino man na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, mga nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nagdaramtan ng mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Ito at nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi ang pagliligtas ay dumating sa Diyos na nakaupo sa luklukan. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ang matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at sila'y nangagpatira pa
sa harapan ng luklukan at nagsisi samba sa Diyos. Sino ito? Hindi mabilang, thousands of thousands. Sino itong mga ito? At ito ang Bible ang sasagot sa katanungan. Sa talatang 13, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangararamtan ng mapuputing damit. At sino ito at saan nagsisipag galing? Talatang 14, at sinabi ko sa kanila, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian at nangahugas ng kanilang damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Sino ito? Mga taong galing sa iba't ibang lugar. Mga Hudyo, mga Gentile, they were saved during the tribulation. Kaya merong maliligtas sa panahon ng tribulation, mga kapatid. Sinabi nila, hindi ba ito ang church? Kasi ang church bago tribulation ay nasa langit na in the person of John. Nasa langit na siya. Nandyan na yung mga 24 elders, 12 apostles. At yung ang 12 apostles na yan ay larawan din ng church. Kaya, the church is already raptured before tribulation. Kaya, during that mahirap na panahon yan, meron pa rin maliligtas. At paano maliligtas? Sa pamamagitan rin ng pangangaral ng 144,000 Jews. At ang mga 144,000 na ito ay kasing timbang ang bawat isa ni Apostol Pablo. Yan siguro ang dahilan kung bakit sa unang Korinto, kabanatang 15, na sinabi niya, siya ay isinilang, sabi niya, sa hindi sa kapanahunan. In other words, he was born out of due time. In other words, bago, dapat sana kasama siguro nito, pero siya ang inuna ng Diyos dahil ang iglesia ang kanyang layunin. Kaya mga kapatid, ito ay mga tumanggap sa Panginoon. Sila rin ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoon upang sila'y maligtas. Kaya merong maliligtas sa araw ng tribulation. So, yun ang sinabi ni Apostol, yun ang sinabi. Kaya sabi niya, ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat tawaging apostol sapagkat pinag-uusin ko ang iglesia tatapot sa mamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako nga'y ako at ang kanyang biyaya ay ibinigay sa akin sa hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Sa mga tuwid, masipag siya sa lahat ng mga apostol. And he is equivalent sa bawat isa nito. Kaya masisipag ito, sapagkat sa panahon nila talagang pinagpapatay ang mga taong nangangaral kay Kristo ay pinagpapatay ng Antikristo. Hindi kagaya ngayon na meron tayong tinatawag na kalayahan upang mangaral, kung hindi man tayo nangangaral sapagkat tamad lang tayo mga Kristiyano kuminsan. But during that time, the church is persecuted. During that time, yung Antikristo, sino mang mangangaral kay Kristo, sa katotohanan ay pagpapatayin niya. Yan ay mababasa natin later on sa ating later pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis. Subalit as of now, makikita natin na merong ligtas doon sa panahong yan. Sabi niya, at sinabi ko sa kanya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito
ang nanggaling sa malaking kapigatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Anong gusto sabihin yan? Sila ay tumanggap kay Kristo and they were washed by the blood of Christ, kagaya natin. We were washed by the blood of Christ. At tayo binigyang puting damit, which means yung katuwiran o kabanalan na ibinigay na larawan ng maputing gamit ay galing kay Kristo, hindi galing sa atin. Bakit maputing damit ang damit na ibinigay sa atin? Upang hindi lamang patotohanan na tayo ay binanal ni Kristo, kundi upang makita ang hindi makita ang ating karumhan sa harap ng Diyos. Kaya sabi natin, alam ko na ako'y ligtas. Wala nang ang hatol sa mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Bakit sigurado tayo doon? Sapagkat nakikita tayo ng Diyos kay Kristo, hindi sa ating sarili. Sapagkat kung hanggang ngayon ay nakikita tayo ng Diyos sa ating sarili, hindi tayo magiging kaaya-aya sa Kanya dahil ang laman kuminsan ay nasa atin pa. But later on, when we will be clothed into a new body, similar to the body of the Lord Jesus Christ when He rose from the dead, that is the final stage na wala ng kasalanan. But so far ngayon, tayo'y nakikita kay Kristo pansamantala. Tayo'y nakikita sa Kanya. Tinakpan tayo ng isang maputing balabal ayon kay Isaiah chapter 60. Verse 10. We were clothed, sabi niya, with the robe of righteousness. Nandito sila, mga kapatid. At sinabi ko sa Kanya, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian, reading from verse 14, at nanghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero, verse 15. Kaya sila'y nasa harapan ng hukuman ng Diyos, luklukan ng Diyos, at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. So, like the believers, like the Christian church, they will be with the Lord also forever. Kaya itong lahat na ito, when we come to the Revelation chapter 20, ay kasama lahat ng tinatawag na unang pagkabuhay muli. The church and those who will receive the Lord Jesus Christ in the days of the tribulation, they are considered the first resurrection. Kaya sabi niya, mapalad ang nasa first resurrection sapagkat wala siyang problema sa impyerno. Sabi niya, Revelation chapter 20 verse 15, those, sabi niya, whose names were written in the book of life were cast into the lake of fire. Iyon ang sinasabi niya. Subalit, those whose names were not written, sabi niya, sa book of life were cast into the lake of fire. But those Christians whose names are there in the book of life, we are saved. Paano masusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay kung ating tatanggapin si Kristo? Sa pananampalataya, pagsisihin natin ang ating pagkakasala at angkinin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, masaya kayo sapagkat you were able to exorcise demons, sabi niya. But rejoice rather, because your names are written in heaven. Ang pangalan ninyo ay nakasulat sa langit. Now, sabi niya, ano ba yung ginagawa nila doon? Na nagsasabi, sabi dito, siya nawa, verse 12, kalwalatian, karunungan, pagpapasalamat at karangalan, kapangyarihan at kalakasang na suma sa Diyos magpakailanman. Sila'y nagsasamba sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon. So, chapter 7 ngayon, verse 15, kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. This already refer to the advance na ito sa kingdom niya.
sa 1,000-year kingdom natin pag-aaralan later on sa aklat ng Apokalipsis. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, hindi na nauuhaw pa, at hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig na buhay, at ipahiran ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. This will the same na makikita natin sa Revelation chapter 21 and 22. So this already ito'y parang advance na ang mga verses na ito sa panahon ng the kingdom and the heaven, yung tinatawag na din New Jerusalem. But this will be explained further. While this speaks of future sa Revelation, sa Tribulation, but before this, it will be explained more as we read the book of the Revelation. So, read chapter 8 next time, mga kapatid. Ito muna yung chapter 7. At salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa atin. Naway bigyan tayo ng pangunawa at idalangin din nyo ang bawat isa sa atin ang ating gawain, at idalangin din ninyo ako upang bigyan pa ako ng buhay at karunungan ng Panginoon sa kanyang mga salita, nang sa ganon ay tayo makapaglingkod sa Kanya. Maraming salamat sa Panginoon at sa bawat isa sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos until next hearing, ang ating next Bible study, na malalaman ninyo sa pamamagitan ng announcement ng ating kapatid na si Brother Arlan Bacani. So God bless you all.